mga kawasak, meron na tayong booking. At buti lang malapit dito sa aking tambayan kung saan ako. Madaming akasya dito sa may General Trias, no? Meron na tayong isang booking. At on the way na tayo dun. Puntahan ko lang guys ha. Lalamove man. Morning po. Isa lang. Nabigat pala to. Ma'am, minamadali po ba yun? Opo, Or, yan doon sa ano eh, bakit po? Okay lang magsabay? Saan po kayo magsasabay? Mag-aabang lang po ng Simway. Or kailangan na po? Opo. Sige po ma'am, didiretso ka na po. Doon na daw kaya? Doon na daw? May pera daw po doon. Sorry kuya. Sige po. Ay, tama ba? 50. Yun, buti na lang. Sige po. Alright mga kawasak, hindi pumayag si ma'am na magsabay pero hahanap tayo ng makakasabay. Sino ba siya? Charot. Pero kung wala naman is idediretso na natin. Pero pili ko naman meron naman tayo maisasabay dito. Yung malapit lang din sana na pick up, no? Para hindi naman ganun ka-hassle. So mga kawasak, mayroon ditong nagsalubong. So isang truck tapos isang L3. So ngayon paano mapapalusot yan? Ang hirap Tapos tayo pa yung kasunod. Lusot! Putik na yan. Ang sikip. Ayan. Kaya yung lalamove din. Alright, kaya. Nandito na ako guys. Tinatawagan ko lang yung ating drop po. Hello po. Hello po ma'am, sa lalamove po. Nandito na po ako sa tapat ng Jollibee. Tapat po ng Jollibee. Ng Vista Mall po. Wait lang po, palabas na rin po ako. Okay po. Itapasok po yung item dito eh. Ay, sige po. My God guys, papasok pa. Dapat may delivery charge yan. Kasi abala yan. So, talaga naman dapat kapag papasok. Kasi kami pick up tsaka drop off lang. So, kung makikibuhat pa tapos ipapasok, dapat may dagdag man lang yan, no? Hindi papasok na, waiting pa. Tagal naman lumabas. Ano ba naman, ang daming customer na hindi nakakaintindi. Meron konting pakonsuelo yan. Ganun talaga, imbis na siyempre maghahanap na ako ng ibang booking, antayin ko pa tsaka ipapasok ko pa sa loob, no? So lugi naman tayo niya sa oras. By the way, okay lang naman kasi sanay naman tayo dyan. Kunting pakonsuelo ko na lang din sa mga customer natin. Kahit na sila yung walang pakonsuelo is okay lang. Ang bigat-bigat pa man din itong isang bale ng ukay. Kalimitang nasasakay ko ukay. Kalimitan ko din nakikitang booking ukay. 3 bales of ukay. Please, asap na, pabuhat pa. Wala man lang pakonsuelo. Ganun talaga. Hindi naman lahat ng tao is mabait. I mean, nakakaangat-angat sa buhay. Ramdam ko din naman yung mga nagnenegosyo is talagang 0-0 yan. I mean, kung magkano lang is yun lang talagang ibibigay nila. Kasi siyempre mamumuhunan sila dito, kailangan nilang tumubo. Kung magkano lang yung fare sa lalamove, isaktuhan lang talaga. Lalo na yung mga crew lang yung nag-assist, gano'n, kumbaga na utusan lang ng boss. Sana hindi tayo paalisin. Ang tagal naman lumabas. Lugi na tayo sa oras niya. Sir, bawal po ba? Magda-drop off lang? Okay. Bawal po ba dito? Magda-drop off lang ako ng nantay ka lang lumabas yung customer. Thank you. Kala ko bawal. Pinitsuran kasi. Init. Day baba ako na guys. At sa kabutihang palad is nagtip naman siya. Kaso 10 pesos. Ang bigat-bigat nun. 10 pesos lang. Pero okay na din kaysa wala. Kasi yung una, yung nagpadala is nagbigay na siya ng nagbayad na siya noon 255 yung fare. Sakto niya binayaran. So at least ngayon, binawi niya yung bayad kasi dito na lang daw babayaran. Binigyan akong 10 pesos ni ate. So siguro tauhan lang si ate na yon, pero hindi ko din sigurado. Pero malamang sa malamang is yung tinip niya na 10 pesos is mula na sa kanya. Baga sa kanya na galing, sa kanyang bulsa na mismo nang galing yung pinantip niya, no. So yan, hanap lang ako ng masisilungan kasi ang medyo mahirap din yung booking dito sa may Tansa, Cavite. Yan guys, abang-abang lang ako ng kasunod nating booking dito para hindi naman aksayado sa gasolina at pumili lang ako ng malilim na pwesto. So nandito ako sa tapat ng Vista Mall, Tansa. Ito yung ating body. Tama, napadaan na naman ako kahapon sa bahaan.
Puti ka na naman yung ating kotse. So yun, antay-antay muna ako dito. Sana hindi pa alisin, no, kasi masyadong pero madami naman nakapark. Hindi ko lang alam kung papaalisin tayo dito. Pero maganda-gandang pwesto kasi napakalilim, no. Ang sarap. Naglabas daw sa kotse kasi ang init sa loob ng kotse, no, habang nag-aantay tayo ng booking. Dito medyo mahina, oh. Kasi pag nasa Dasma ako, sunod-sunod dyan eh. Ako na lang yung mamimili. Kasya po kaya yan? Pati yan ba? Ah, Hindi, yun lang. akala ko. Akala ko yan. Okay na tayo, no? Hindi na yan. So yung payment, ma'am, dito na doon. Oo, dito na. Melchor, thank you ha. Sige ha. 572, tapos dagdag ko na yung sa toll. Sige po. Ayan. Thank you, okay na. ma'am. Thank you ha. So ang fare niya ay 572 tapos plus toll, binigyan tayo 700. Pwede na. Kasi wala pa ng 100 yung toll gate dun, guys. So ngayon kahoy lang naman, pero siguro hanap tayo ng kasabay along the way. Along the way kahit papuntang Silang or kung saan man. Silang or Amadeo, pwede na. Wag lang siguro Tagaytay kasi masyado na malayo. Papuntang Calamba, pwede din. Yung may nakakasabay tayo, guys. Punta to Santa Rosa. Lalo si Kuya, hi guys! Welcome to my guys. Ito muna sa vlog! Oo, hindi. Guys, sali ka muna sa vlog. Ayun o. Ay, vloggerist ka, sir? Hindi. Nagbibideo lang. Kaya ako sa detalye eh. Nagawa pa naman Sabi eh. ko, Ano na page nyo para makita namin yung mukha namin. Makita naman. Oo, kuya. Anong page yung kuya? Ay, picture ko lang sa Lydia ha. Natanong pa tayo kung vlogger tayo doon. Alright guys, siyempre unahin muna natin yung dito sa may Canlubang bago tayo mag Santa Rosa kasi feeling ko wala tayong makukuha dong booking, no? Kaya doon muna tayo sa may Canlubang, Calamba, Nuvali. Sa may Nuvali lang, oh. Daan tayong Calax, guys. Let's go! Double booking, guys. Isang perfume, 3 boxes at saka isa itong wood. So unahin ko muna itong wood na ibaba. Let's go. A3. So sala yung pin location, guys. Sir, saan yung pastry? Lalamove po. Ito pong drop off. Muna tayo sir, sa gilid muna tayo sir. So andito tayo, guys, sa Nuvali. Sa Nuvali, Santa Rosa. Sakop siya ng Calamba. Ang laki din pala ng Calamba, ano. Pero nag-exit tayo Santa Rosa, sa may Calax. So hinahanap ko pa yung Rotonda. So saan yun? Ito yung mahirap, guys, minsan kapag naka-kotse ka. Ang hirap maghanap ng address. Pero sa part na to, ha, kasi napakaluluwag at napakalalaki ng ng kalsada is medyo madali pang maghanap. Ang mahirap kasi, guys, is wala siyang na street, kaya nahihirapan ako. Yun daw, tas dito sa dulo is yung ginagawang bahay. Sir, diyan po ba si Alex? Lalamove po yung kahoy. Ayun, nandito na yung ating kahoy. Talagang kargahan ng ating kotse. Saan, sir, pwede ibaba? Saan po pwede ilagay, sir? Okay na pa. Okay, sir, thank you pa. Alright, mga kawasak, at na-deliver na natin. At ang bala ko ngayon ay kumain muna dito. Binyan to make one. Kasi nga maya, diretso na tayo, no? Para hindi na tayo pahinto-hinto, guys. So, kain na muna ako para magkalaman ng ating tiyan, tanghalian. Ganun lang ang buhay ng delivery driver. Pero at least maganda, no? Kasi kahit umulan, is makakakain tayo. No? Hindi katulad nung nakamotor pa tayo is kung saan sa tayo kumakain sa gilid ng kalsada, parang nakakaawa naman yung sarili ko. Dati kumakain talaga ako sa gilid ng kalsada, guys. Ilang, guys, kain tayo. Meron tayong pininyahang manok. Harap. So guys, tumawag na yung nag-message na yung yung sa Santa Rosa. Kung nasaan daw ba ako, bakit nagnubali pa ako? Kala daw niya nag-expressway ako. So sabi ko na lang sa kanya, sobrang traffic sa may GMA, sobrang sikip, walang galawan, kaya nagkalax na lang ako. So ngayon 13 kilometers away na lang naman sa kanya. So mabilis-bilis na to, mga 30 minutes nandoon ako. Kumakain pa ako, guys, pero nabasa ko, nag-message na sa akin. Ayun, napabilis tuloy yung kain ko. Sabi na sa akin, nagnubali pa daw ako. Oo nga pala, kita nga pala yun sa
Kita nga pala yun sa mapa ng Lalamove kung nasaan na ba ako. Ma'am, sorry. Tao lang po, naghahanap buhay ng medyo malaki-laki ang kita. Pero pasensya na po sa abala at di ka pa nadala agad. Kasi naman guys, alam ko naman dito is sa Nubali is kukunti lang yung booking. Kaya sabi ko uunahin ko yung Nubali bago doon sa mismong bayan ng Santa Rosa. Kasi mahina dito. Kunti lang naman nung residente dito. Halos halos to mga private subdivision na, yung mga gandang subdivision. Kaya kakunti dito. Yun nag-message ulit. Order po kasi iba, andun na buyer ko sa store. 30 minutes po. Tatawa talaga. Sorry ma'am, sorry na po. Andun na daw yung ibang buyer niya. Okay lang, ako kanina yung umaga pinadeliver yan. Alam niyo naman sa Lalamove, para medyo madami-dami ang kita at least dalawa. Kasi required kami kumuha ng at least 2 booking sa isang takbo. Sa ongoing at least 2 So required kami yan guys. Sa mga nagpapalalamove dyan, lalo't malalayo, is pagpasensyahan nyo na po kami kung matagal-tagal po kaming makarating sa inyo kasi naghahanap po kami ng kasabay. Kasi hindi naman ganun kalakihan ng fare ni Lalamove, kaya nag-double booking po kami pagka ganyang malalayo ang punta. So pasensya na po sa mga client, sa mga customer natin sa Lalamove kung medyo delay ang deliver. Ang kay Lalamove naman guys is, liwanagin ko lang, is same day deliver. Within the day is madi-deliver yan, hindi yan ora mismo. Kung gusto nyo guys, kung gusto nyo ora mismo, Grab Express yan. Kasi sa Grab Express wala yang ibang booking. Pagka ibinigay yan kunyari ako Grab Express ako, pag ibinigay yan sa akin, yun lang yun, wala ako pwedeng isabay na booking. Kaya sa mga nagpapalalamove po na nagmamadali is wag pong Lalamove ang i-book nyo, kundi ay Grab Express. Kasi sa Grab Express pagkakuha niyan ng gamit nyo is diretso na po yan. Hindi na yan magpapaligoy-ligoy kasi hindi na yan bibigyan ng ibang booking hanggang sa matapos yun. Pag nakatapos na isang booking, saka lang siya mag-o-open ulit saka lang siya ulit pwede pasukan ng panibagong booking ha. Tandaan niyo po yan guys ha. Kaya sa mga nagpapalalamove dyan na gusto i-ora mismo is pwede niyo po namang kausapin yung driver. So bigyan niyo na pa konsuelo kaysa maglalong ganyan malalayo. Kung ako talaga hahanap ako ng kasabay kasi napakalugi from Cavite to dito Canlubang na iisa yung dala ko. Magkano lang kasi yung kanya mula Gentry to Santa Rosa? 456 lang. Lugi-lugi ka doon, no? Kaya kami nagdo-double booking. Required naman kami ni Lalamove na mag-double booking. So kung gusto niyo talaga na idiretso di driver yung padala nyo, ora mismo agad-agad is kausapin nyo po, tumawag kayo sa driver. Kuya, pwede bang pakidiretso? Dagdagan ko na lang yan ng pakonsuelo. Ganon, hindi yan ganyan. Nandun na daw yung mga buyer niya sa store, ang tagal-tagal. So pasensya na po, naghahanap buhay lang kasi medyo lugi naman kapag iisa yung dala natin. So yun lang guys, paikot-ikot lang tayo na sinasabi, pero yun lang yung point ko. Tara na kay ma'am. Sarap ng buhay dito. Ayala Malls, Soledad, tapos ito Landers, tapos yung mga bahay dito ang gaganda. Minsan naiisip ko din guys kung anong pakiramdam ng buhay ng mayaman, yung wala kang iisipin sa pera, yung wala kang iisipin sa gastos. Pag gusto mong gumala may panggala ka, gusto mo ng pagkain madali. Ano kayang feeling ng ganong buhay, no? Syempre nung nasa Japan naman ako, medyo ganon, pero kulang pa din syempre. FW tayo dun eh. Pero naiisip ko lang sa mga mayayaman na nasa mga gandang bahay. Ano kayang feeling? Ano kayang pakiramdam ng pakiramdam nila, no? Yung wala kang iniisip na problema sa financial. Although magkasakit, no problem. May gusto kang bagay, no problem. Pag may gusto kang puntahan, no problem. Yung ganun, no? Pero syempre, nasa pagsisikap din naman nila. Baka naman sabihin nyo sa akin, magsikap ka nang hindi ka ganyan, puro kang ngawa, nga. Hindi, nandito na nga tayo sa point na nagsisikap na tayo eh. Pero hindi naman ako asang yayaman ako dito sa gantong paraan ng trabaho ko.
guys. Ay, nabali nga oh. Ang galing oh. Parang dito nagpapakain-pakain ng isda. So yung ganun no, yung gusto mo pumasyal, papasyal ka, wala kang iisipin no. Kung sasabihin niyo sa akin, magsikap ka. So nagsisikap naman talaga ako. So itong temporary ko lang to. May tamang panahon para sa bagay na mga gusto ko mangyari guys. So ito temporary lang yung ginagawa ko ngayon no. So naiisip ko lang kung ano ba yung pakiramdam nila. Alam ko naman sa sarili ko na hindi ako yayaman at aasenso dito sa ginagawa kong pagde-deliver. Pang survival lang ba? Bale, ang isasakay ko po ay tao, ma'am. Apo. Eh ma'am, sa Grab po yun eh. Sa Lalamove po is parcel lang po gamit. So, hindi nyo po accept. Hindi po, kasi kung tao po, wala po kaming insurance para sa tao po. Cancel ko na lang po. Okay po, thank you po. Pasensya na. Grabe, Santa Rosa to silang guys. Tapos tao yung isasakay. Sabi ko, sa Grab po yun ma'am. Eh kasi ayaw nila magbayad ng mahal guys. Kasi ito totoo lang ha. Kaya sila ng Lalamove, nagbubok ng Lalamove tapos tao yung isasakay is para makatipid guys. Para makatipid. No, wag niyo naman tipidin kasi kung may mangyari diyan sa magiging pasahero namin, sa isasakay namin is paano naman kami? Isagutin pa namin yan. Wala naman kaming insurance sa Lalamove para sa mga pasahero. So hindi kami pwedeng tumanggap ng tao. So pasensya na sa mga nagbubuk sa Lalamove na may isasakay daw na tao, hindi kami tumatanggap po niyan, mga kawasak. So yun lang, nabigla lang ako kasi kaya pala pinatatawag niya ako agaran is tao yung sasakay. So pasensya na po, hindi po kami tumatanggap ng tao. Yung ibang driver siguro, so pinakancel ko na lang. Tapos sa ibang driver na lang siya makipag-usap kung tatanggap ba ng tao no? Bakit ba ayaw nyo mag-Grab? May Grab Saver naman kung gusto nyo makatipid. Kung estudyante yan, may Grab student din naman, Saver din yon para mas makatipid kayo no? Pero sa Lalamove, wag nyo isasakay kasi if ever na kung ano man mangyari sa magiging pasahero sa isasakay nyong tao is wala po kaming pananagutan dyan. So pare-parehas kaming magkakaaberya sa buhay tsaka magkakandaletse-letse. Tsaka bawal na bawal sa Lalamove yan. So bakit nyo ba pinipilit? Lalamove ay para sa mga parcel, gamit at hindi sa para tao. At kung gusto naman tao isakay nyo, meron tayong Joyride, meron tayong Grab, meron tayong Angkars, may ang tawag InDrive. Yun, di ba? Ang dami. Pwede kayo mamili doon, wag na sa Lalamove kasi gusto nyo makatipid kayo eh. So guys, ibaba ko na doon dito sa Balibago pala to. Oo, tanda ko na. Balibago, Santa Rosa. Oo, di ba? Naalala ko kasi OJT time, nandito ako guys. OJT time ko, nandito ako sa Santa Rosa, Laguna. Dito kami namili ng mga ginamit naming like safety shoes, gloves dito sa may Target Mall sa may Santa Rosa. Pero hindi ko na kasi sa sobrang tagal kong hindi nakapasok dito, like 2000 ano pa ba yun? 17 no? 2015 pa. Ako huling tumira dito. Actually 1 month lang naman yun. So nalimutan ko na kung ano itsura ng Balibago. No, Balibago Complex. So hindi ko nakakabisado yung lugar na to kung saan ako sisikot, kung saan ako magpapaikot-ikot no. Ilang hanap muna ako ng matatambayan for a while, for the meantime kasi hindi ko alam kung saan ako pupunta. So, mga kawasak, may na-pick up tayo dito sa Santa Rosa na ang gaganda, koi fish oh. Oh, mga koi. May na-pick up tayo na isda. Akala ko naman yung isdang kakainin. Yun pala, isdang alaga, yung buhay. So nangangamba ako mamaya kung ano mangyari. So binidyohan ko naman kasi usually sa Lalamove talaga is bawal ang live animals. At wala po kaming insurance sa live animals at saka sa live human. Kung bawal ang tao, bawal din po sa hayop no. So take your risk na lang kasi wala po kaming insurance dyan sa mga live animals no. Unlike sa Grab Pet is kung ano pong mangyari sa pet nyo is may pananagutan dyan ang Grab kung sa Grab Pet. Pero dito naman sa Lalamove is wala pong pananagutan ang Lalamove sa mga live animals kung ano man po ang mangyari dyan, kung mamatay man sila sa biyahe kasi ito ay isda pa man din. So kung aso is okay pa siguro, aso, pusa, ito isda, mas mahirap pong i-travel ang isda
Yun. So pinaliwanag ko naman sa kanila. So may binidyohan ko din na pinapaliwanag ko sa kanila na if ano pong mangyari sa isda is wala po kaming pananagutan doon kasi kami ay taga-deliver lang. Bawal yung ginawa ko pero nandito na sayang naman kung ibabalik pa natin pinabook naman ng customer natin, no. So lang mga kawasak, on the way na po ako sa Alfonso, Cavite. Maybe 1 hour din ang biyahe na to. 38 kilometers kaya 1 hour is wala pong gasin ng traffic sa may Tagaytay. Santa Rosa to Tagaytay, ganon. Sa Tagaytay po tayo dadaan. So lang, siguro ito na yung huli nating booking. Alright. Ang mahal-mahal pala ng dala kong ito, yung koi fish. Yung koi fish, no? Kasi sa Japan, pakalat-kalat lang to sa kanal, sa ilog. Pero yung sa ilog naman is karpa na, yung walang kulay na koi fish, no? Ewan ko nga ba kung karpa din to. Pero alam ko karpa din yan eh. Yung nasa ilog naman is para siyang tilapiyang malaki, ganitong itsura, na wala siyang kulay, hindi katulad dito parang goldfish siya, no? So ito palang koi fish na to is 15 mil lang isa. Tinanong ko yung pinagkuhaan ko, sir, sa tingin nyo magkano kaya yung isa niyan? 15,000 pala, sabi ko walang iya. Sir, kailangan kita i-video na wala akong pananagutan dyan kung ano man ang mangyari sa isda na yan. Kaya nga pala na i-video ko yon kasi nalaman ko kung magkano yung presyo is putik 15,000. Tatlo to, magkano? 45,000 ang dala kong ito. Nakakatakot. Kaya ngayon malumali. Akala ko nag-tsunami na sa likod ko eh. Hindi kaya makalas to. Kasi putik, sabi ko, kuya, pakiayos ng tali ha, kasi kapag nakalas yan, hindi ko kayang yan. Hindi ko kayang pulutin yan tubig na matatapon dyan. Di bali isda, hindi mo nabubuhay ng walang tubig. So yun, kaya natatakot din ako ngayon kaso na-accept ko na kanina nandun na din ako sa pick up location sayang naman. Tinuloy ko na lang din, so iniingatan ko na lang ngayon sa biyahe ko. So kaya naman sila nagtutunog-tunog yung tubig kasi nagwawala sila syempre ikaw ba namang ibiyahe, hindi ka ba magwawala nun o yan nai-stress sila, kailangan natin ng malumanay na pagmamaneho. So baka mamaya dumating dun may sugat-sugat na sila nakakahiya naman sa customer, pero hindi naman tayo kasalanan dyan, nasa biyahe sila no? So yun, nangangamba ako dito pero as much as possible malumanay lang ang aking patakbo, smooth lang, nonchalant ba. Oh my god, para sa 800 pesos ang dadalhin ko ay 45,000 pesos. Woo! Ayusin nyo ha, dapat buhay kayong dadating doon. So mga kawasak, andito na tayo sa Tagaytay Econo Hotel. Hindi, pero nakita ko to ganda yung Taal Volcano Nakapunta na naman tayo dito nung wala tayong drone. Yan yung gusto kong paliparan ng drone Yan Taal Volcano na yan, no? So ngayon nag-side trip lang ako kasi diretso na din naman ako after kung maihatid to. So ngayon diretso na tayo. Sana okay lang kayong dumating sa amo nyo ha. Wala akong pang-ambo na sa inyo. 45,000 kayong tatlo. Let's go. Nandito dumaan tayo sa Tagaytay. Napadaan talaga pero di tayo makakapagtagal dito kasi kailangan nating madala agad doon. Baka abutin pa sa atin to. Nagwawala na sila doon. Diyos ko po. Yan o. Nagwawala sila dyan as in gumaganon sila. Nagugulat ako. Ang layo din pala neto. Nandito na ako guys. Tawagan ko lang yung customer natin. Hello po sir. Sa Lalamove sir. Lalamove? Apo. Ito po ba yung bahay nyo yung may brown at saka black na dark brown tsaka brown na gate? Yung may nagagawa sa loob ata. Andito na po ako sir sa tapat. So yun mga kawasak, may baba ko na ang ating kargamento. 2 bars na lang hindi ko alam kung magkano ipapasaling ko. So hindi ko alam kung makakasabay ako ng pauwi. Pero tingnan natin magkano ba tayo ngayon. Naka 1,664. Bali 1,700 kasama yung ibang tip na pasampo-sampo. So yun lang guys, dito ko natapusin yung vlog natin kasi napakahaba na nito. Siguro magkano gagas ko nito? Siguro ang gas ko ito 800. Ay hindi, mga mga 600. Kita mo may 1k pa ako. May net pa, oras tayo. Tapos 3:30, alas 8 hanggang 3:30 ng hapon ang ating duty. Ng oras yun, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 3, 7 hours na naman.
Tapos may tenga ako doon sa Tansa, di ba? Anong tinengga ko nga ba doon? Ilang oras yun? May kalahating oras din siguro. O, di ba? Not bad. Not bad, mga kawasak. So yun lang, pauwi na ako guys. At siguro hanggang dito na lang. Kung may sasabay ako, sa Tansa nga pala ako uwi. Kung may sasabay ako, sasabay ko na. Pero pag wala, diretso na ako. Tipid naman talaga tong ating Mirage. Hindi naman tayo nalulugi dito sa gasolina, no? Kumikita tayo nang hindi naman ganun kalakihan, pero masasabi mong masusurvive ka na. Sabi ko nga sa inyo, ang trabaho kong ito is pansamantagal lang, ano, habang may inaantay kasi ako guys, sa totoo lang may inaantay akong tawag. So hanggat wala yung opportunity opportunity ko ngayon, yung hanggat wala yung opportunity ko na yun, is ito muna ang ating pagkakaabalahan. Actually, pumasok na nga ako sa company, nag-apply na ako sa company, na hard na ako. Medical na lang ako, so pinigilan ako ng girlfriend ko. Sabi niya wag na kasi anytime pwede kang paalisin. Oo, paalis ulit ako guys, pero hindi ko muna sabihin kung saang bansa. Anytime pwede akong paalisin. Paano yan kapag pinapunta-punta ka ng agency ng Manila, is magkaka-absent ka lang dyan. Tapos may mga needs ka pang, kunyari may needs ka pang mga papers, is mahirap kang maka-absent agad-agad pag nasa company ka. Ang dami pang cheche-bureche, no? So yun guys, pauwi na ako. At yun lang. See you in my next vlog. Ride safe always and peace.